May kalawang kabanata. Perspektibo ni Jake. Nakatayo ako sa tabi ng madilim na alley, parang isang anino sa dilim, nakatingin sa mga tao na naglalakad sa kalsada. Ang mga ilaw ng mga kotse at tindahan ay parang mga bituin sa isang madilim na kalangitan, nagbibigay ng kakaibang liwanag sa paligid. Pero sa kabila ng lahat ng yon, wala akong nakikita. Wala akong nararamdaman. Wala akong buhay. Hanggang sa nakita ko siya, si Estela. Ang babaeng may mga mata na kasing liwanag ng mga bituin sa pinakamadilim na gabi. Ang mga ngiti niya ay parang sikat ng araw na bumabalot sa akin sa bawat sulyap. Ang puso niya ay parang musika, isang himig na umaabot sa aking kaluluwa. Sa unang kita ko pa lang, hindi ko maipaliwanag ang damdamin ko. Parang isang magnet na hindi ko mapigilan. Lagi na lang akong nakamasid sa kanya, para bang may kapangyarihan ang kanyang presensya na nag-uudyok sa akin na hindi lumayo. Ang bango ng dugo niya. Amoy na amoy ko ang tamis at sarap ng kanyang dugo na para bang isang droga na imposibleng iwasan. Ang kakaibang aroma ng kanyang dugo ay tila isang pangako ng buhay na wala na akong natagpuan sa loob ng 3 siglo. Isa akong vampira. Noong araw na iyon, nagmahal ako, 300 taon na ang nakalipas, bago ko pa man naging ganito. Pero ang babaeng mahal ko ay brutal na pinatay ng isang vampira dahil sa kagustuhan kong iligtas siya. Nakipaglaban ako sa isang halimaw at iniwan niya akong halos walang buhay. Sa kabutihang palad, may isang nilalang na nakasaksi sa lahat ng ito. Isang vampira na may pusong tao, siya si Eunice. Pinilit niya akong iligtas at sa huli, naging katulad ko siya, isang vampira, pero hindi siya pumatay ng tao. Ang mga hayop ang kanyang pinipili para makasurvive kami sa mundong ito. Nang ako ay tuluyan ng naging katulad nila, tinulungan nila akong maghiganti sa pumatay sa aking girlfriend. Sila ang aking pamilya at katuwang. Kinalaban namin ang mga masasamang vampira at unti-unti, naubos ang mga ito. Ilan na lang ang natitirang masama, nagtatago sa mga sulok ng mundo. Kami ay ng mga mabuti na hindi na nakikisalamuha sa mga tao. Nagtayo kami ng mga negosyo, nag-aral ng ilang ulit, at nagpatayo ng mga ospital at paaralan para makasurvive sa mundong ito. Habang nagmumuni-muni ako sa nakaraan, nakita ko si Estela. Nakatayo siya sa gitna ng kalsada. Hindi alam na may mga mata na nakatingin sa kanya, na may mga nilalang na naghihintay sa kanyang paglipas. Hindi niya alam na may isang nilalang na nagbabantay sa kanya, handang ipaglaban ang kanyang kaligtasan. At ngayon nakita ko ang mga ito, ang mga lalaking may masamang balak sa kanya, ang mga lalaking may mga mata na puno ng kasamaan, ang mga lalaking may mga kamay na naghihintay na hawakan siya. Nang dahil doon napuno ako ng galit. Galit na hindi ko mawari na para bang nanariwa ang nakaraan. Hindi ko maipaliwanag na emotion na matagal kong pinatigas. Pero heto ako ngayon halos mawala sa sarili sa nakikita ko si Estela, kinaladkad ng mga lalaki sa dilim. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Sa isang iglap pinatay ko ang mga lalaki gamit ang matutulis kong mga kuko. Nakita ko kung panong bumagsak, mga katawan nila sa lupa na halos nagkikisay at wala ng buhay ang mga lalaking yon na nakahandusay na lupa. Ang mga dugo ay nagtatalsikan sa paligid. Ang mga mata nila ay nakatingin sa akin. Pero wala na silang buhay. At nakita ko si Estela. Ang mga mata niya ay nakatingin sa akin puno ng takot at pagtataka. Ang mga kamay niya ay nakatakip sa bibig niya para hindi makasigaw. Alam ko hindi niya ako nakilala dahil sa bilis ko. Dahan-dahan siyang umatras hanggang sa bumunggo siya sa akin. At kabud na lang siyang yumakap sa akin. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Bulta-bultaheng kuryente ang dumaloy sa mga kalamnan ko. Sobrang sarap sa pakiramdam. Amoy na amoy ko ang kanyang masarap na dugo. Gusto kong haplusin ang mukha niya, pero pinigilan ko ang sarili ko. Nalulunod ako sa sarap ng amoy, ng kanyang dugo na baka hindi ko mapigilan ang sarili ko. Hanggang sa unti-unti naramdaman ang pagluwag ng yakap niya at napansin ko ang takot sa mga mata niya at unti-unti nawalan sila ng malay. Naagad ko naman siyang binuhat at dinala ng mabilis sa kanyang bahay. Nilinis ko ng ingat na ingat ang katawan niya saka ko siya binihisan ng may paggalang. Nang maliis at mabihisan ko siya, binura ko ang alaala ng mga trauma na naranasan niya kanina. Kaming mga vampires, may kakayahan kami na burahin ang alaala ng isang tao at may kakayahan din kaming basahin ang iniisip ng tao. Pero sa daming taong nakahalubilo ko, bukid tanging si Estela. Hindi ko mabasa ang kanyang iniisip. Tinitigan ko ang maamong mukha ni Estela, hindi ko mapigilan ang sarili ko na hindi siya tabihan habang natutulog, kaya tumabi ako sa kanya, paharap at nakatitig sa kanya. Hinaplos ko ang kanyang pisngi. Mula nang makita ko siya, hindi na siya nawalan sa isip ko gabi. Gabi lagi ko siyang pinagmamasadan habang natutulog ng hindi niya alam, pero ngayon lang niya ginawa ang tabihan ito. Napakasarap sa pakiramdam, hindi ko maipaliwanag.
Nagising si Estela na parang ang gaan-gaan ng pakiramdam niya, para bang may katabi siyang napaka-comfortable buong magdamag. Pero nang tingnan niya ang tabi niya, nag-iisa lang siya. Pero, wait, bakit para bang may presensya sa tabi niya na sobrang nakakaaliw? Unti-unti siyang bumangon, nag-inat ng katawan kasi naman, kailangan na niyang maghanda para sa pagpasok. Habang naglalakad si Estela papuntang school, ang daming tao sa paligid at may mga pulis na nakatambay at ang daming tao. Pero tuloy pa rin siya sa paglalakad, deadma sa lahat. Pagpasok sa classroom, agad niyang nakita si Mika at bumagsak siya sa tabi nito. Estela girl, alam mo ba? Pinatay ang 3 lalakihan malapit sa school natin. Sa likod ng campus, sa lugar na parang ghost town, at grabe mukhang brutal ang ginawa. Laslas ang mga leeg. Halos putol, sabi ni Mika. Natila isang breaking news reporter. Nanlaki ang mga mata ni Estela sa kwento. Para bang nahulog ang kanyang puso sa takot, pero pilit niyang tinanggal ang mga horror stories sa isip niya at nag-focus sa pag-aaral buong araw. Ilang araw ang lumipas, pero wala pa ring Jake sa kanyang paningin. Parang naglaho na ito sa mundo. Ang lungkot niya, wala siyang energy booster, at wala ang crush niya, pero habang naglalakad siya papuntang kantin, sa wakas nakita niya si Jake, kasama ang isang babae na nalalapit parang tuko na hindi makabitaw sa kanya. Nagkatitigan kami ni Jake at sa isang iglap, nag-init ang ulo niya at inirapan niya ang lalaki. Oh, hindi niya mapigilan ang selos. Parang ang sakit-sakit sa dibdib. Alam niyang wala siyang karapatan, pero ano bang magagawa niya? Gusto niyang tumakbo at umiyak. Pero pinigilan niya ang sarili niya. Pinilit niyang pigilin ang pagbagsak ng luha, pero bigla na lang siyang namanhid at nagpasya na iwasan sila Jake at ng babae. Pinilit niyang hindi tumingin sa direksyon nila habang kumakain. Tinapos niya ang pagkain na parang isang marathon at agad na umalis sa kantin. Sa buong hapon, nag-uumapaw ang sama ng loob niya. Sa pag-uwi, hindi na niya kayang pigilan ang pag-iyak. Inilabas niya ang lahat ng sama ng loob, galit at selos, na sa tingin niya ay walang kabuluhan dahil one-sided love lang naman ito. Siya lang ang tanga na may gusto kay Jake, pero ni hindi nga siya pinapansin. Pilit niyang kinukumbinsi ang sarili na iiwasan at kakalimutan na ang lalaki simula bukas. Habang umiiyak, parang may isang matalim na bagay na tumutusok sa kanyang puso. Hindi niya alam kung bakit ganito ang nararamdaman niya, pero alam niyang hindi niya kayang tiisin ang sakit na ito. Jake, bakit mo ba ako pinapahirapan? Bulong niya sa sarili habang umiiyak. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa kanya, pero kailangan niyang mag-move on. Kailangan niyang kalimutan si Jake, pero paano niya gagawin iyon kung ang puso niya ay tila nagpoprotesta? Kinabukasan, page gising niya may kakaiba siyang naramdaman. Yung pakiramdam na parang may katabi siyang natutulog. Tiningnan niya mabuti. Ayos ng mga unan, wala siyang makitang anumang marks pero may kakaiba siyang nararamdaman. Pilit niyang winaksi sa isip niya ang pakiramdam. Nayon at gumayak sa page pasok sa eskwelahan. Magbuhat nang makita niya si Jake na may ibang kasamang babae, iniwasan na niya ito. Pero hindi pa din mapigilan na minsan nagkatitigan sila. Pero siya ang unang nag-iwas ng tingin. Pagdating sa room nila, may gwapong lalaki na bagong transfer sa kanila. Mukhang mabait ito at masayahin at friendly. Michael ang name niya. Nung makita siya nito, agad itong nakipagkaibigan sa kanila ni Mika at hinayaan na lang niya. Kailangan niya ang presence nito. Dahil masayahin ito, makakaklimutan niya si Jake. Sabi niya sa isip niya, kinahapunan 3 silang sabay-sabay punta sa kantin, nakadikit palagi sa kanya si Michael. Estela, anong favorite food mo? Tanong ni Michael sa kanya. Habang kumakain sila. Gusto ko yung mga Filipino food. Like adobo at sinigang, sagot niya, habang ngumiti. Talaga? Gusto ko din yun? Sabi ni Michael, habang nakangiti. Nakaramdam si Estela ng kaunting comfort sa presence ni Michael. Para bang unti-unti niyang nakakalimutan si Jake. Pero habang nag-uusap sila, nakita niya si Jake na nakatingin sa kanila. Ang mga mata nito ay malamig at walang expression. Bigla na lang siyang naging awkward at nag-iwas ng tingin. Excuse me, kailangan ko lang pumunta sa CR, sabi niya habang tumayo. Tumango si Mika at Michael at pinagpatuloy ang pag-uusap nila. Habang nasa CR, nakaramdam si Estela ng kaunting pagkahilo, para bang may mga mata na nakatingin sa kanya. Pero nang tingnan niya ang paligid, wala siyang nakita. Baka imagination ko lang, sabi niya sa sarili niya, habang kinakalma ang sarili. Pero ang pakiramdam na may mga mata na nakatingin sa kanya ay hindi nawala. Palabas na siya ng sir nang bigla na lang humangin at bigla sumara ang pinto. Nakaramdam siya ng takot at napaatras siya habang umaatras. Tumama siya sa isang katawan na parang pader sa tigas, kaya napaharap siya dito. Ganun na lang ang panglalaki ng mata niya nang makita niya si Jake na titig sa kanya na para bang naglalabas ng apoy ang kanyang mga mata na
Napaatras ako at nakaramdam ng takot sa kanya. Takot na may kasamang kaba. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Kasi yung takot na yun parang may ibang kiliti at kilig na bumabalot. Sa puso niya na hindi niya maipaliwanag habang palapit, eto titig na titig ito sa kanya. Hanggang sa wala na siya aatrasan. Hinawakan niya ang baba ko at dahan. Dahan niyang inilapit ang mga labi niya sa mga labi ko. Halos hindi ko na marinig ang puso ko na bibingi na ako sa lakas ng kalabog nito. Nag-uumalpas ang saya ng puso ko na parang may nagkakantahan anghel sa paligid ko. Hinalikan niya ako ng mapusok hanggang sa unti-unti pinag-aaralan. Kung sumunog sa mga galaw ng labi niya, na parabang isang bata na kasalukuyan palang nag-aaral, na unti-unti tinuturuan magpasa. Hanggang sa ang halik na marahas ay naging marahan at may ingat, na parabang ninamnam nila ang bawat halik hanggang sa matutunan ni Estela ang ritmo ng halik ni Jake. Nang binitawan siya ni Jake, humihingal siya na pakiramdam niya hinahabol niya ang kanyang hininga. Tinitigan siya ni Jake na walang sinasabi. Pero nangungusap ang mga mata nito at kabod na lang siyang niyakap nito ng mahigpit. Gusto niya magtanong, pero hindi niya magawa, nakikiramdam lang siya sa mga kilos nito. Hinayaan niya lang na magkayakap sila nang walang nagsasalita sa kanila. Kung hindi mga tanging puso nila ang nag-uusap. Matagal silang ganun magkayakap hanggang sa binitawan siya nito at sinabing mag-ayos ka na. Tinulungan siya nitong ayusin ang sarili niya at lumabas sila nang walang nagsasalita ni isa sa kanila. Dito po nagtapos ang ikalawang kabanata, anong mangyayari sa kanila ni Estela at Jake. Abangan po natin ang susunod at mas kapakapanabik na story ng pagmamahalan nila. Lumalamig ang gabi, hindi na tulad ng dati. May pag-asa pa ba kung susuko ka na?